umaasa sa mano-manong pagtatanim ng palay ang mga magsasakang tulad ni Kata Obinaryo ng Nueva Ecija. Mababa ang kanilang kita dahil sa taas ng production cost, dulot ng pag-aararo gamit ang kalabaw at pagpapatuyo ng palay sa pagbibilad sa kalsada. Dahil dito, sa bawat 100 sako ng palay, 4 ang natatapon lang, kaya lugi ang mga magsasaka. Ito ang problema ang gustong lutasin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka. Last week, dinayo ng Pangulo ang Gimba Nueva Ecija para inspeksyonin ang Rice Processing System o RPS, ang modernong pasilidad para sa pagpapatuyo at paggiling ng palay. Pero para pampabilisan, kailangan ito mechanization ang ginagawa natin. Dagdag pa ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., Pagbibilad ng sa kalye, maraming losses dyan eh. Tsaka maraming mapangit yung quality. Better quality means better price. 213 ang ginagawa at ipinamamahagi ngayong rice drying facility sa iba't ibang lalawigan. Ininspeksyon din ng Pangulo ang katabing rice mill. Nandito na yung milling, nandito na yung drying. Lahat ng value added ay nandito, naiiwan sa kooperatiba, naiiwan sa mga magsasaka. Ang modernisasyong ito ang bagong muka ng agrikultura. Yung mga nagsasaka ay nakangiti at ibig sabihin na maayos ang kanilang hanapbuhay. Sila ang nagpapakain sa buong Pilipinas, kaya alalahanin natin lagi ang kanilang kalagayan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ito ang bagong kwento ng agrikultura, ang pagtatanim ng pagbabago at ang pag-ani ng pag-asa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas.
ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visaya. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visaya. Oras natin kasanggayan, 1 minuto naglabay sa alas 8. Maupay nga aga sa iyong atanan. Good morning, Eastern Visayas. At dinakitaluwat sa naton programa Good Morning EV. Din mga kaupon niyo ang sa kontrol si Joven. O giniyan iyo ubos nga alagad sa kaanginan Jean Navilon. Kaupon sa aton na mga sister stations sa DYES Radyo Pilipinas Borongan City, ng DYSL Radyo Pilipinas Sugod Southern Leyte, ng Philippine News, Philippine Information Agency, oray pa sa screen. So, adina, natin na mga kaupod, mga kaupod tayo na, Ma'am Steffi sa PIA Tacloban City. O sugod man, tikan sa DYES Radio Pilipinas sa Borongan. O sa DYSL Radyo Pilipinas Sugod Southern Leyte. Unahon ta ang Radyo Pilipinas sa Borongan City. Pangustaon ta ang kamutangan niya na sa Radyo Pilipinas sa Borongan. Yes, DYES Borongan City, good morning sa iyong tanan. Good morning, Eastern Visayas. Yes, magandang morning. ESM Jean Navilon, itong Radyo Pilipinas sa Kalbayog. Ngan sugad man ito natin magiging kaupod. Philippine Information Agency, Ms. Steffi Libarios, magandang morning. Patinakan Ruel Bugnos, itong Radyo Pilipinas sa Southern Leyte. So magkakahiring yun naliwat kita, no? Sakupin sa ka-oras. Ato naman pan Friday nga edition, itong taramdan. Good morning, Eastern Visayas, April 10, 2026. Okay, kasamang Jen kasi it's Friday. Nasa rin nga, thank God it's Friday. Ngatan kita nasa rin kasi magwi-weekend na, pero atan din mga kasamahan na di dahil iba pang ahensya ito na ating gobyerno amin nagbakasyon tikang pakakilap nga adlaw long aton era weekend nga na di naman haamon ha probinsya hiton Eastern Samar, particularly di naman ha syudad hiton Borongan, mamingaw ito na amin kakalsadahan dara kay waray naman mga estudyante nga napasok ha school, and then dara kay Friday dara haton compressed nga work week, so waray liwat kadakan hiton mga opisina hiton gobyerno mga sarado damanian na nga adlaw. So para ton aton mga truck drivers di diton syudad bisan kung kinarawat na rin ayuda diri kinahanglan nirang magdedrungan kasi waray hairaman mananakay gud nga damo iyan na nga adlaw. Amo iton aman sitwasyon dede. Ngan hapag taga panahon naman
temprano pa, yan ang aga mapaso na, no? Nasirak nahin na tudo iton adlaw didi, so karuyag singen in kinahanglan na namon maghirot, iton na paso, iton na panahon, nga kundiri importante iton mga lakat, ipinid na laanay, labot lang ang mahal naman iton na gasolina, ngan sugad man iton na iba pa nga petroleum products. Okay, so haamo naman pag taga-kuryente didi, may ada na mga nakasked nga power interruption iton isa Melco dida hiton na pira nga mga lugar, particularly dito Barangay 13 hiton Salcedo, bungto iton Salcedo, Mercedes and Giwan, mapaparungan hirabuas nga adlaw Sabado. Baak ulangan mag-andam kamo dara kay mapaso iton ato naman panahon. Nakasked nira nga power interruption alas 10 aga nga diton ka alas 5 hiton kelop buwas nga adlaw. Aton mga na-mention nga lugar dara kay may ada nira mga pagbubuhaton iton mga taga-East Melco, pagpreparar hiton ira EVR platform barangay Timala Giwan, iniin may ada na hisumpay hiton ira pagtutukuron nga substation dito naman habungto hiton Giwan. Ngan sugad man may daliwat sa pang power interruption. Okay, power interruption. Didi daman hakuan, didi dapit hiton na kinapundan substation. Oo, kinapundan. Ngan nga di daman balanghiga buwas daman nga adlaw alas 8 aga nga diton ka alas 5 hakulop dara naman hin pagliwan hin mga hibang na nga poste Barangay San Vicente kinapundan, tapos vegetation clearing, tapos relocation liwat pagbalhin hiton mga poste hiton Department of Public Works and Highways. So amo ini adton mga lugar nga mawawaraan kuryente buwas nga adlaw. Hapag taga-tubig naman so far waray abiso for service interruption iton Borongan Water District as obvious na nga moment ngan haamo naman pag taga Pasig Orde nagpapabilin nga mahimyang iton bugos nga probinsya hiton Eastern Samar ngan kakulop nga adlaw nakiusa aton amon mga kapulisan nga sugad man han Philippine Army pagtigaman han araw ng kagitingan. Nga para hiton amon headlines at mga balita. Para yan ang adlaw Biyernes, April 10, 2026. 1,049 nga tricycle driver sa syudadhan Borongan nadulhanin 5,000 cash relief assistance. Duha nga programa han Eastern Samar State University Main Campus gin-aprobaran han Commission on Higher Education 8. Eastern Samar State University Borongan nakapatik kin 35 nga bag-o nga civil engineers. Samtang kampanya kontra krimen han Eastern Samar Police nagmalang puson nangunguna nga police stations ginpasidenggan. Department of Science and Technology naghatag ng star books sa mga eskwelahan Hilabaan, Bungtuhan, Dolores. So kasamang Jean, away ni aton na headlines sa mga balita na hikahin Radyo Pilipinas Borongan, supervision hiton amo naman station manager. At Rose Rivera Abunda, ngan kaupod ko naman diha technical, Yara Chief Tech Joy Policarpio nga ni Eufem Bona Jr. So mabalik kami para han detalihan balita second half, taramdan han aton na programa. Good morning, Eastern Visayas. Daghan salamat kaupod Daisy, DYES Radio Pilipinas Borongan. Ngadto naman kita sa sugod Southern Leyte. Nga di kita sa aton bugto sa profesyon, matsong-matso. Yes, kaupod Ruel Bugnos. Good morning, maadyong buntag kanimo. Ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Yes, SM Jean, good morning. Good morning usab sa imong mga kaubanan da sa Radyo Pilipinas Kalbayog. And to Ate Daisy da sa Radyo Pilipinas Borongan, good morning. Ni SM Ruth Rivera Abunda o sa imong mga kaubanan. And to Miss Stephanie Libarios sa PIA, good morning. Ato na ipasabot ang dagan sa panahon dere. Sa Southern Leyte, no? Medyo ang atong sayong buntag for the past few days, medyo nakasinati kita og mga pag-uwan, no? Hineragon hinoon kay na malagi bagang panganod nga mulabay, but eventually
sa kanang ugmabot na nga ni sa kaudtohon, no, medyo mo bubintahan naman po ng panahon mo init na pod. So mao lagi po na usa sa atong nga mga challenges karon kining taas kayo nga heat index, no. So atong padayong pahinomdom gyud sa atong mga kaigsuonan, especially mga ri sa sugod or sa uban pang lugar sa atong lalawigan, no, to make sure nga mag hydrate gyud permi, drink lots of water, and then padayon gyud sa kanang pagbutag proteksyon sa inyong mga ulo kay aron dili direkta nga mo igo no ang init sa atong lawas kay grabe karon ang hulga niining mga heat related illnesses. So amping ta permi mga kaigsunan. Atong tubig sige man og patay-patay pod ang Sugod Water District, no. Though mapoy sila abiso as to nga no basig na ara po siguro ginagmay ra nga mga problema da sa ilang mga linya. Kay kagahapon medyo nakasinati kita og frequent no nga pagkapawong gid sa kining atong supply sa tubig. Sa atong telekomunikasyon so far, medyo okay raman pod ang atong internet connection, no. Naagi mga ginagmayng downtime pero murag kabahin naman gina mga kaigsunan. Sa atong kuryente, karong weekend, ubay-ubay nga mga scheduled power interruption ang ipahigayon sa Soleco tungod po ni sa kining maintenance activities sa atong mga respective nga mga substations, no. Partikular sa Himayangan, sa Sugod Substation, na ay pagkapalong sa kuryente nga ni karong Sabado 1 to 5 PM sa Sugod Substation, and then sa Himayangan 6 AM to 12 PM buntag po ng ila. So mao na no sa katong nga mga apektado, nga mga maapektuhan rather no nga mga kining member consumers, no, especially sa katong mga naisgutang oras, isiguraduon na lamang nga ma-charge ng inyong mga electronic devices aron di mo mahasol, no, sa kinatibukan sa mga naisgutan nga power interruption. Diri dugang padaypon nga impormasyon, no, padayon po doon ng paningkamot sa atong provincial government nga makaangkon lagi ta og kining anti-venom vaccine diri sa atong probinsya sa Southern Leyte. Naanay mga doses diha karon sa atong provincial hospital, and ato na lang pong iampo nga bisan pa man og naay anti-venom vaccine kandi na lang po doon ta makapaakan og ng halas ning atong So mao na nga Yes, yes, Ate Daisy. yes, Ruel, oo, kasi yan ang summer, mapaso iton panahon, itong tendency talaga hiton nga mga halas, amuin paggawas. Para nga iton matagham. So, danay nasulod pagod ito nira, hit mga balay. Dara iton sobrang nga paso, karoyag nira, kumadto hiton matagham. So, may ada tendency, nakakasulod hira nga dito na aton mga panimalay. Yes, sakto gyud na, no, and siguro painomdom na lang sad sa tong mga panimalay nga medyo duolog kanang bitong mga kanang mga vegetation o bantay, check po ng mga medyo bitaw na ay pwede posibleng kasudlan sa mga halas kay aron nga mahilikay ta sa risgo pod, no, kay bisa pa matuod og na ay vaccine pero mas maayo sa natang di pod ta mapaakan kay di aron di pod makompromiso ng atong kinabuhi kay lagi diri sa among probinsya today, we have to travel for 2 to 3 hours o mahingad to lang EVMC before, no, prior nining availability sa bakuna. So medyo ang ug naman kani mapaaka, no, time is of the essence gyud kay kinahanglan nga mahatagan gyud og bakuna sa labing daling panahon, and with this new development medyo mapadali na ang response, no, sa atong probinsya, and pwede pud makabenepisyo niini ang atong mga nearby municipalities diri sa lalawigan sa Leyte. Yeah, commendable iton nga pitad, hiton local government unit nga mag-purchase talaga hiton nga anti-venom iyan na nga panahon. Labi na kay labot la iton summer, namiminta na gihapon iton El Nino phenomenon, so probably magdedaro-diretso iton mapaso nga panahon. Yes, mauna good dito na Ate Daisy, and maulagi na let's hope pod nga magpadayon po ng supply niya na, and we also have to thank niya na ang atong kining RITM and ang atong provincial government pod, no, for making it a possibility diri sa atong probinsya. Atong oras alas 8:15 na sa kabuntagon, ug para sa ato nga mga balita gikan diri sa Radyo Pilipinas Sugod. Sa ato nga mga balita, mga kaigsunan, karong nga buntag, fisher registration sa Rare Philippines nagpadayon sa lungsod sa Hinunangan. Samtang
samtang dugang stock sa mga anti-venom nga bakuna gisiguro sa probinsya sa Southern Leyte. Libreng serbisyo para sa mga binuhing irog iring ipatumanda sa isla sa Limasawa, Southern Leyte. Ug ang araw ng kagitingan na gihandom sa probinsyal nga kagamhanan sa Southern Leyte. Ang dugang nga mga balita mga kaigsunan at tangis sa second half tingat nga programa ang Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat kauban Ruel. Kadto naman kita sa Tacloban City. Yes, Ma'am Steffi sa DY San PIA, PIA. Tacloban City. Good morning. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Sir Jean, Miss Daisy, and Sir Ruel. And good morning gihapon ha aton mga mamarating and online viewers sa social media. So para yan ang adlaw, April 10, 2026, Friday. So far, no, maupayan naton kabutangan ng panahon di Tacloban, parehas di daha kan Ma'am Miss Daisy, di daha Borongan City, masirak gihap, no? Biskan nila city palan aga, taas na o mapasuunaan sirakan ni Haring Adlaw. So, para naman ha aton power update, waray advisory him power interruption ang Leyeco 2 as of this morning. Pero ang Leyeco 3 may adaging pagawas nga schedule of power interruption. Yan nga April 12, Sunday. Inintungod nga magkakamay adahin maintenance activities an NGCP. So affected areas alang-alang substation from 5 a.m. to 6 p.m. Tungain kapook ang substations from 5 a.m. to 6 a.m. and 5 p.m. to 6 p.m. Samtang may din naman water supply advisory nga gipagawasan Prime Water Leyte Metro haera Facebook page hanya na nga April 6. Ang Kabalawan Water Treatment Plant ng Tacloban City or Tacloban North is currently operating at reduced capacity. So tungod han ongoing extreme heat conditions, makaka-experience siya ang aton mga water consumers to some areas in low to no water supply. So, para naman yan nga aga, adan amon mga nahikay nga mga balita. RDC 8 ginduduso ang paggamit han mga LGUs, han energy funds tikang habuhisan energy generations companies. Kadiwa program dako nga bulig hayana nga nanhihitaas ang presyo ang panghuna nga parapliton. Gutian nga imahe ni St. Joseph Hausa, Milagro, Ormoc City, Milagroso. Ang detalye nga mga balita, nurunihan na ha to second half. Back to you, Sir Jean. Good morning, Eastern Visayas. Salamat Ma'am Steffi sa PIA Tacloban City. Eastern Visayas. Didi sa siyudad sa Calbayog, maupay namon panahon didi, mahayag, masirak, na Haring Adlaw, no? Mapaso-paso na lawat didi sa Calbayog City. Adi pa naman yan na namon mga bisita sa magkaduridilain mga batanon ng mga church workers sa bugos nga Eastern Visayas para inisan Regional Youth Summit di ang venue sa Diocese sa Calbayog. Damuyan namon mga bisita dito sa siyudad sa Calbayog. Kadungan luwat ini sa 116th anniversary sa pagin Diocese sa siyudad sa Calbayog. And happy 116th anniversary Diocese sa Calbayog. Sa peace and order situation, naging mahimyang ang siyudad sa Calbayog. Waring mga untoward incidents na naglabay nga 24 hours. Ngan sa kagabi, nagkamayada sa tigdala nga pagparong sa kuryente cut-off secondary jumper dito sa Red Iron Hotel. Sa nagdamo nagkalinisan ng mga bisita, brownout. Kagabi ni sa tubtub ni sa barangay tigang sa barangay Payahan ngadto sa barangay Obrero. Ongoing naliwat ang pag-restore sa kuryente sa barangay Dagum tungod sa
busted cutout sa Miraflor Village. Ginpapahibarosan sa Melco 1 nga papasabot nga andam permi ang aton mga warrior of lights para dayon maaksyonan ang mga issues and concerns sa pagtaga kuryente. Ngan bueno, adi ang maupay nga pahibaro rescheduled power interruption sa NGCP. Diri madadayon ang ginkakabarakan nga pagparong sa kuryente yan ng Domingo. Tubtub pa naman ini katutngasan kagabihon. Postponed. Ginpapaybaron nga tanan nga member consumer owners sa Melco 1 nga na-rescheduled ang 18 oras nga scheduled power interruptions sa NGCP. Ang bago nga schedule imbis nga yana nga Abril 12 Domingo ginisdog ini sa Abril 19 Domingo. Tigang alas 6 san aga ngadto alas 12 san katutngasan gagabihon. Ang rason tungod sa transfer sa 69 kV Calbayog Bliss feeder tigang 69 kV Bay 02 ngadto sa bago nga 69 kV Bay 04. Apektado nga mga lugar kapokan substation feeder 1, kapokan Old Road ngadto city proper ngadto Happy Valley Barangays. Feeder 3 Barangays along kapokan ngadto San Policarpo ngan Gadgaran. Palanaskara Substation Feeder 4 Barangays along Palanaskara ngadto San Policarpo waray kuryente sa Abril 19. Feeder 5 Tinambakan District Barangays, Feeder 8 Tokindo District Barangays. Sugad man ang ibang area mapaparong sa sulod sa 30 minutos sa aga ngan gabi. Agud pagimuon ang isolation nga normalization process 30 minutos nga in between alas 6 na nga at alas 7 na aga isolation 30 minutos in between 11 PM nga to alas 12 sa katutngasan gagabihon normalization. Apektado nga mga lugar sa Agustin Substation Feeder 6, Barangays along Nakubing ngadto San Agustin ngadto Matuginaw. Feeder 7, Municipalities of San Jorge, Tarangnan Barangays. Ngan Karayman Substation, Feeder 9, Municipalities ng Santa Margarita, kang Sumhi ngadto sa Ilo, Gandara, Tabungan ngadto Nakubi. Mga barangays ang pagsanghan, langit ang Binalayan, Lahong Dapdap ngan Taninga, ngan Feeder 10, Barangay Salong Kapogan to Obrero, lakip ang Pandayan ngadto Gaysano, Payahan ngadto Dagum, JW Street ngadto sa hospital site. Pido Street ngadto Kagbuburak magsa sa extension ngadto sa Narcisa, lakip ang Rawis ngan Bagakay ngadto Karayman, Burabod ngadto Mumbon, Santa Margarita. Good morning, Eastern Sa pagtaga tubig naman, pero may problema dito sa Calbayog, waray pulos ini nga pag-inuminto sa presyo sa tubig. Didi sa Calbayog, kaya adlaw nga ni, diri nasagkaan tubig sa Calbayog Water Company. Or sa amon didi sa City Hall. Diri good kami hataas, didi amon opisina, pero diri nakakasakaan tubig, kinanglan lumusad pa kami sa ubos-ubos. Maupay na kami, may gripo kami sa gawas, sa garahian. Sa namon sa lakyan, di na kami nagsasarok tubig. Ara epekto, ini nga pag-inuminto. Sa environmental fee, nga dugang nga patong nga uminto sa pagsukot sa tubig. Di rin napapaupay ang serbisyo, pero may di rin nakakasara. Inala ba iton kasamang Chien? Aros sa Inala ba permini. iton? Ginpatuman ini last month la Marso ngan tigang pasan katikang
di rin nakakasaka ang tubig. Hindi sa amon sila sa Albayog. Ma-privatize na gani. Pero maulag yapon, maulag yapon ng serbisyo. Di din naman sa pagtaga-ayuda sa waray luwat pulos ang ininga panatag ayuda sa mga timbol kay Baa. Grabe ang mga papanhimulos ang katuyuan ang sininga paghatag sa irasan pinansyal nga ayuda para diri sila umintos ang pamasahe. Pero maaram ba kamo itong mga timbol, may post ang Kalbayog update at nagreklamo. Tigang sa pantalan, 5 sira ka tao, ginasuktan, tikadto sa Malupalo. Oray sira magpakya na kung piraan isusukot nga pamasahe, rumamay ka mambagin suktan sira 150 pesos kada usa. Nagawas nga 1,000 pesos ang ira ginbayad. Mahal daw ang pamasahe. Libre yan ang buhay-buhay sila nga mga timbol drivers nini sa Siyudad sa Albayog. Nagawas sira angay sira panakpununta sa nini nga kapuso. Nadadakop gad sira pero danay may mga nakakalusot. Waray kapuso kung gabi nga nagrurunda. Salit nakakapanhimulo sini nga mga timbol dagko san sukot san ira pamasahe kung nagawa sa city proper. Nga sa pagtaga headlines naman, angay maaksyonan nini sa city government kinagisan kapuso nga madisiplina ini nga mga timbol drivers nga diri man nga tanan may mga tangkod pero damo anton mga nanihimulos basta may mga pasahero sira nga nagpapaduhol labi na o sa dako na nga gabi kay baga mahal daw ang gasolina sangnit umintuliwat sira sa pamasahe oray pulos ini nga paghatag sa ira sa ayuda nakarawat pala sira sa ayuda pinansyal pero dubligaran siya sira may ayuda sa paso gobyerno umintado lagyapon sa kutsan pamasahe. Ngan sa aton na mga headlines mga i-share niyan nga balita sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Pages of progress nagatag paglaom sa mga PDL sa Northern Samar. 1,295 nga mga iskalar sa tinambakan kumarawat tag 3,000 nga educational assistance. Health Caravan nagatas naghatag kinadman sa barangay Inumbungan, San Sebastian, Samar. Kalbayog ng NWSSU nagsaragbot para sa solusyon sa trafiko. Mga detalye katukiban naroon yan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Maging fuel efficient
Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Good morning, Eastern Visayas. Di ba naiiwan sa mga... Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Alas 8:31 tikang tanan ratsada sa naton ng mga balita sa bugos nga Sinerangan Visayas. Yes, kaupod Daisy sa DYES Radio Pilipinas Borongan, ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Alright, mga salamat kasamang Jean. Nga na natin oras mga kasangkayan, 31 minutos na nakalabayhan, alas 8 haaga. Ngansyahan nga balita, tikang di Radyo Pilipinas Borongan. 1,049 nga tricycle drivers sa syudadan Borongan, naduhlahan hintag 5,000 pesos nga cash relief assistance tikang ha Department of Social Welfare and Development. Aadi ang report ni Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Abot ng 1,049 ihapin tricycle driver syudadan Borongan and kinarawat in 5,000 pesos ng ayuda pinansyal agin dumara cash relief assistance ZRA distribution and DSWD Regional Field Office 8 agin buhat ang multi-purpose J Motorpool area Barangay Campisawa syudadan Mercoles Abril 8. Ini nga ZRA distribution ing kasubungan DSWD RFO 8 ang lokal na pamunuan ng syudad di Pinagan City Social Welfare and Development Office. Samtang tingos ang pagpapasalamat ni Joseph Capada, Presidente Borongan City Alliance of Tricycle Operators and Drivers Association BCE TUDA, Administrasyon Marcos, ughan mga buhatanhan gobyerno nga nagburublig at pagpapatuman hini nga cash relief assistance. Manunumduman nga BCE TUDA inigin kabakyang ang lokal nga pamunuan ng syudad at pagsubmitaran listan mga benepisyaryo ini nga CRA DSWD RFO 8 naglabay nga Marso at 30 para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat ang report at Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balita gikan diri sa lungsod sa Sogod o sa atong uban pa nga mga silingang kalungsuran, Fisher registration sa Rare Philippines nagpadayon sa lungsod sa Hinunangan. Aniya si Aljon Malot para sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpadayon ang Fisher Registration Campaign sa Hinunangan Southern Leyte isip kabahin sa paningkamot sa Rare Philippines nga malista og ma-update ang datos sa mga mananagat sa nagkanilaing coastal barangay sa lungsod. Uban sa suporta sa lokal nga panggamhanan sa Hinunangan, aktibong nagbalay-balay ang mga youth volunteers sukad Marso 27 nin tuiga alang sa rehistrasyon sa mga mananagat. Tumong niini ang pagpaligon sa fisheries management, pagplano sa mga programa sa gobyerno o paghatag og hustong suporta sa mga mananagata. Magpadayon ang unang hugna sa house-to-house fisher registration hangtod Abril 18 ug sundan kini sa Youth Assisted Registration Days gikan Abril 20 hangtod 30 isip pagpangandam alang sa Fishery Family Day karong Hunyo tuig 2026. Giawhag ang tanang mananagat nga makigtambayayong sa registration teams aron masiguro nga sila malakip sa opisyal nga listahan og mga benepisyo sa maabot ng mga programa alang sa sektor sa pangisda. Balita gikan sa lungsod sa Hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Balita tikang ha PIA Leyte, RDC 8 ginduduso ang paggamit han mga LGUs han energy funds tikang habuhis han energy generation companies. Adin report ni Alit Reyes.
Gintutuuhan nga milagroso inusa nga imahe ni St. Joseph nga nahimumutang sa nga kapilya Barangay Milagrohan, Ormoc City. Ang imahe insugad-sugad lahin palito hin posporoan kadako inuna nga nadiskubrihan hinusa nga residente hamaihan nga panahon nakagurangan han Barangay Milagro. Hamahikitaan nakita nga gutiay nga imahe informa ni St. Joseph ang kinikilala nga amay ni Jesus samtang nakaniya kalibutan. Sumalakan Elinita Hernandez apuhan nakadiskubre nga damo na nga natambal hini nga imahe hilabi aton may mga inaabat na kalawasan. Nagtutuog gihapon ni Elinita upo ni ba pa nga mga residente nga hirain napapanalipdan hini nga imahe hilabi durante ang kataradman sugad ang dako nga linog nga naeksperyensyahan ang Ormoc nidhan tuig 2017. Ang kapilya ni Senior San Jose Hamilagro nakikilala na gihapon ngan permigin bibisita han mga deboto. Speaking of Philippine Information Agency Leyte, Alet Reyes, good morning Eastern Visayas. Damo nga salamat ang balita, Miss Alet. Good morning, Eastern Visayas. Kalbayog ng Northwest Samar State University nagkasabot para sa solusyon sa trapiko. Sa detalye, din report ni Susette Pretencio. Radyo Pilipinas, report. Ginpormalisan na sa Calbayog City nga Northwest Samar State University o NWSSU ang pag-aram ngan panaliksik nga magtututok sa pagpauswag sa traffic management sa syudad. Ginpermahan ang Memorandum of Agreement kasankulop kundiin mangunguna ang NWSSU sa implementasyon sa proyekto nga ginngaranan Data-Driven Traffic Flow Assessment towards Smart Traffic Route Optimization and Management for Calbayog City nga madalagan sa 8 ka bulan. Suportado inisan mga eksperto tikang sa Ateneo de Manila University ngan University of Science and Technology of Southern Philippines nga magbubulig sa technical nga aspeto sugad sa data analysis ngan research design. Tututukan sa pag-aram ang pag-analisa sa traffic demand, pagtudlok sa congestion hotspots, pinaagi sa GIS mapping, ngan pag-estimate sa carbon emissions, tikang sa transportasyon. Tumong sini nga makahatag sa practical nga rekomendasyon agud mapauswag ang dalagan sa trapiko ngan maundang ang kasamok sa kalsada sa Calbayog. Ang magiging resulta sa pag-aram sugad sa traffic databases ngan congestion maps magagamit sa lokal nga gobyerno sa pag-update sa era traffic management plans ngan mga proyekto. Pinaagi san sini nga kolaborasyon ginlalauman ang mas epesyente ngan organisado nga sistema para sa mga residente sa Calbayog City. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Susette sa nimo report. Visayas State University ug Philippine Eagle Foundation nagpaygayon og forum sa Philippine Flora. Sa detalye adi ang report gikan sa DYDC-FM sa Baybay City. Malampusong gipahigayon sa Visayas State University Faculty of Forestry and Environmental Science uban sa Philippine Eagle Foundation ang forum nga Digital Discoveries in Giant Blooms Exploring Philippine Flora niadtong Abril 7 sa FFES Audiovisual Room. Gitambungan kini sa mga estudyante magtutudlo og mga bisita nga nakakaton og dugang bahin sa kahayupan sa tanom sa Pilipinas pinaagi sa mga makapukaw nga lecture. Si Mr. Peter Pelser sa University of Canterbury may paila sa Coast Digital Flora of the Philippines nga nagpasabot sa kahinungdanon niini sa pagpadali sa pag-ila sa mga tanom ug pagpalapad sa kahibalo sa publiko ug mga researcher. Samtang si Miss Julie Barcelona nga gikan usab sa maong universidad naghatag og kahibalo bahin sa talagsaon og dako kaayong bulak nga ra-flash siya usa sa pinakadakong bulak sa kalibutan ug gipasiugda ang panginahanglan sa pagpanalipod niini sulod sa atong kalasangan. Gipasuugda sa mga tig-organisa ang dakong papel sa panuki-duki, konserbasyon ug pagpaambit sa kahibalo aron mapanalipdan ang dato nga biodiversity sa nasod. Ang maong kalihukan na himong plataporma aron mapalalom ang pagsabot o pag-apresar sa Philippine Flora sa mga partisipante. Gikan sa VSU-DYDC-FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Salamat Glody sa imo report. Good morning, Eastern Visayas.
Samtang dugang nga balita tikang di Radyo Pilipinas Borongan, duha nga programa ni Eastern Summer State University Main Campus gin-aprobaran han Commission on Higher Education 8 ESO Borongan nakapatik hin 35 nga bag-o nga civil engineers. Ang detalyehan report tikang Kanpen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Personal nga ginhataghan Commission on Higher Education CHED Regional Office 8 Director nga Dr. Maximo Alhibe ang Certificate of Program Compliance COPC nga Report on Result of Preliminary Assessment RRPA haduha nga programa han Eastern Summer State University ESO Main Campus han Lunes Abril 6. Nakarawat nan Bachelor of Early Childhood Education, BSCED han College of Education and COPC tikang ha Commission samtang ang Bachelor of Science in Architecture ginhatagan hin RRPA ngamon siyahan nga pitad antes makuhan COPC katapos ang dugang nga evaluation ha masunod nga mga adlaw. Mahinunumduman nga ginhatagan han RRPA and BSCED han Disyembre 2024 samtang ang BS Architecture ginrepaso han CHED Regional Quality Assessment Team han Nobyembre 2025. Ang nasabi nga programa ipapasakop ha College of Technology ngan ginalauman nga magiging College of Technology and Architecture. Ginalauman nga makarawat ang BS Architecture han irasyahan nga batch han mga estudyante hasyahan nga semester hangkat academic year 2026-2027. Samtang ang syahan nga batch han BSCED ada na hikaduha nga tuig. Dayon nga ginsugo ni ESO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. ang pagdikang han recruitment process para han BS Architecture agud makaaghathin mga kwalipikadong aplikante tikang habugos nga probinsya. Ang BSCED ginpapangunahan ni Dr. Josephine Marasigan samtang ang BS Architecture papanguluhan ni Miss Brianeth Ann Dilara. Ginpasidunggan ni Dr. Alhibe ang lideratohan mga dean han mga programa nga amuhira Dr. Arnel Balbin han College of Education ngan Dr. Rowena Kapad han College of Technology pati ang ira mga faculty hailarum han pamumuno ni Dr. Andres Pagatpatan Jr. Samtang ginpasidunggan han Philippine Institute of Civil Engineers kun PICE ESO Student Chapter Officers ang 35 nga bag-o nga nakapasar ha Civil Engineer Licensure Examination tungod han ira dedikasyon nga nagresulta han ira kalampusan. Sumalaha grupo han kalampusan han mga pasor diri la naghatag dungog hayratag sa tagsa nga pamilya kundi pati naliwat ha universidad. Gintagan doon gihapon nga ini nga milestone usa nga dako nga pagtikang tipakadto ha pagtukod hinmas marigon ngan mas talwas nga nasod pinaaghan ira propesyon. Ginaghathan PICE SOSC officers ang mga bago nga engineer nga ipadayon ang ira hingyap ngan gamiton ang ira kahibaro para ha kaupayan han komunidad. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Dugang balita gikan diri sa Radyo Pilipinas Sogod. Dugang mga stocks sa anti-venom nga vaccine gisiguro sa probinsya sa Southern Leyte. Aniya si Dalia Orita Tuila para sa report. Radyo Pilipinas Report. Yes, mayong balita. Gisiguro karon sa probinsyal nga kagamhanan sa Southern Leyte nga adunay igong supply sa anti-venom ang lalawigan human maaprubahan niya itong Abril 6 ning tuiga ang dugang supply niini. Sumala sa taho sa Salvacion Opus Iniegas Memorial Provincial Hospital, Kunsoy MPH, ang mga pagdugang sa stock gikinahanglan aron pagtubag sa emerhensya ilabi na sa mga residente nga mapaakan ug langahas karong panahon sa ting-init. Mismong si Medical Center Chief Dr. Ione Castillones ang personal nga mibiyahe paingon sa Research Institute for Tropical Medicine ng RITM sa Manila sa ikaduha nga higayon aron masiguro ang supply. Ang anti-venom mao'y nakita nga makaluwas o kinabuhi sa mga mapaakan ug lang mananap sa probinsya o sa mga silingang lungsod niini. Nagpasalamat ang mga leader sa tanang nihatag og suporta sa mga inisyatibo nga nagpakita sa ilang ligon nga paningkamot sa pagpanalipod sa kahimso ug kaluwasan sa katawhan sa Southern Leyte. Parita gikan sa Salvacion Opus Iniegas Memorial Provincial Hospital para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Para kadugangan nga sumat, tikang ha PIA Leyte, kadiwa program, dako nga buligaya na, nga nangihitaas ang presyo hang panguna nga parapliton, adi balik kay Alet Reyes para han detalye.
Ang kadiwa program nga ginpapasilitaran local government units indakuan bulig nga nahihatag kapag hanig hanipektohan padayon nga pagitasan presyo han parapiton agyan krisis sa gasolina. Ang kadiwa market a Carigara Leyte nga ginpapangunahan ng Ira Municipal Agriculture Office nahihimo makabaligyahan pareho lagi hapon mas barato nga presyo ang ira mga produkto sugadhan utanon isda, poultry products nga damo pang iba. Sumalakan Marisa Canabe, kaapihan Sunbake Sensation Sustainable Livelihood Program Association, ang direkta nga pagbaligyahan produkto ngadto mga konsumidor in nakakabulig pagmintinar hanamubo nga presyohan ira produkto. Dako naman ang pasalamat ang mga mamaralit nga nagpapabilin nga isakto ha ira budget and presyohan mga produkto nga igintitinda kadiwa hilabi nga panayon ang waray wantas nga pagitaas san presyohan gasolina nga nakikita dako ang magiging epekto ha presyohan han nga tanan nga produkto. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Alet Reyes, good morning Eastern Visayas. Damo nga salamat, Miss Alet. Good morning, Eastern Visayas. 1,295 nga scholars sa tinambakan kung marawat 3,000 nga educational assistance sa detalye. Adi ang report ni Charm Balbes. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Maabot 1,295 nga eskolar sa Tinambakan District sa Calbayog, Samar ang nakakarawat tag 3,000 pesos nga educational assistance. Ining nga programa para pagbulig sa mga garastuson san eskwelahan sugad san proyekto, pamasahe ug iba pa nga panginahanglan sa pag-aram. Para sa kadamaan san mga pamilya, dako nga bagay ang nakarawat nga bulig pinansyal linabina sa atubangan san paghataas san presyo san paraliton. Malipayon ug nagpapasalamat ang kag-anak ug estudyante sini nga pagsuporta san gobyerno. Ang edukasyon ang usa sa pinakaimportanteng investment para sa kabubuwason san kabataan ug komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charm sa nimo report. 23 ka bagong permanenteng housing units gi-turnover sa mga biktima sa bagyong Agaton sa barangay Cantagnos, Baybay City. Nabalik ang DYDC-FM Baybay City sa detalye. Formal na ang giablihan ang 28 kabagong permanenteng housing units alang sa mga survivor sa barangay Cantagnos ning Dakbayan. Pinagi sa blessing o ribbon cutting ceremony nga gihimo baguhay lang. Ang mga balay nga naglangkob sa 7 ka quadruplexes gitukod aron mahatagan og luwas ug lig-on nga kapuy-an ang mga pamilya nga naapektuhan sa bagyong Agaton. Upat ka tuig human sa maong trahedya, usa kini kadakong lakang sa rehabilitasyon sa komunidad. Diin ang mga benepisyaryo makabalhin na sa ilang bagong panimalay nga ilang matawag og tinuod nga balay. Gipadayag sa mga opisyal ang ilang kalipay sa pagkabot niini nga proyekto nga nagpakita sa padayon nga paningkamot sa pagbangon o pagtabang sa mga naapektuhan sa kalamidad. Ang maong housing project dili lamang naghatag og atop sa mga pamilya kundi simbolo usab sa paglaom og bag-ong sinugdanan alang sa mga pamilyang naapektuhan. Gikan sa VSU-DCFM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Salamat Glody sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Anaton oras, may danala kita 12 minutos ug samag alas 9 haaga. Dugang nga balita nahikayan Radyo Pilipinas Borongan. ESPPO nakiusa habugos nga nasod hapag sa linurog han araw ng kagitingan. Kakalop nga adlaw Abril 9 ang Eastern Samar Police Provincial Office kon ESPPO hapamumuno ni Police Colonel Ernesto R. Macasil, Provincial Director, kaupo ni Lieutenant Colonel Riza May San Agustin han Philippine Army nga nakabase dinhi ha probinsya iton Eastern Samar in nakiusa habugos nga nasod na paghinomduman ika-84 nga araw nga ng kagitingan. Gintaganhin pa si Dungo gini nga seremonya adton ka mapinta, sakripisyo ngan pagka makabayan hadton mga Pilipino nga bayani nga nanindugan habot ngahan kakurian. Ginbuhat ang aktibidad ha atubangan han Eugenio S. Daza Monument ha barangay alang-alang di siyudad han Borongan. Naging pinakaimportante nga parte ng okasyon ang man paghalad hinbukad kon wrestling ngan and volley firing tribute kung mapaghinumdum haton ka isog ngan dedikasyon nga igimpakita naton mga sundalo nga Pilipino.
Naging presente gihapon hanasabing okasyon hira Police Lieutenant Colonel Romel Sisista, Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Sabino Aranita Jr., Deputy Provincial Director for Operations, pati na aton staff officers, personnel han ESPPO, mga kasundaluhan nga Reserve Officers Training Corps kon ROTC, pagpakita han pagkaurusa ng kolektibo nga obligasyon hapaghatag hindungog hini nga makasaysayan nga selebrasyon. Ini nga komemorasyon inagsiserbi nga pahinumdom han waray paglubad ngan pintas san aton mga bayani ngan usa nga panawagan para hatag sa nga tagserbisyo publiko nga subdon aton sugad gihapon nga kaisog hapag panalipod han kalinaw, pagundong han hustisya ngan pagserbihan katawhan nga may integridad ngan katangkod. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Sa laing pang nga balita mga kaigsuna, nagikan diri sa Radyo Pilipinas Sogod, libreng serbisyo para sa mga binuhing iro og iring ipatumanda sa isla sa Limasawa, Southern Leyte. Haniya si Jeve Kepis para sa report. Radyo Pilipinas Report. Ipahigayon ang usa ka libreng serbisyo alang sa mga binuhi nga iring ug iro pinaagi sa libre nga pagpangapon nga paghimuon sa Barangay Lugsungan sa isla sa Limasawa, probinsya Southern Leyte karong Abril 11 ug 12, 2026. Ang programa gituyo aron makontrol ang padayon nga pagdaghan sa populasyon sa mga binuhi nga iro ug iring samtang ginatumbok usab ang pagpaayo sa ilang kahimtang sa panglawas. Abli kini sa tanan nga mga residente nga dunay mga binuhi sa isla sa Limasawa. Matod pa nga naa sa inisyatiba usa ka epektibong pamaagi aron malikayan ang sobra nga populasyon sa mga kahayupan og mapalig-on ang responsableng pag-atiman sa mga binuhi nga iring og iro. Nanghinaot ang LGU Limasawa sa pakigtambayan sa Provincial Veterinary Services Office o Visayas State University College of Veterinary Medicine nga suportaran sa mga residente sa Limasawa ang naasoy nga kalihukan. Balita gikan sa isla sa Limasawa, probinsya Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Jeffrey Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Hapangatapusan nga sumat di ka nga probinsyahan Leyte, RDC 8 ginduduso ang paggamit han mga LGUs han energy funds di kang habuhis han energy generation companies. Adin report ni Alit Reyes. Formal nga gindudusohan Regional Development Council Eastern Visayas ang Department of Energy nga maghatagin katugutan nga magamit ang energy funds ti kang habuhisan mga energy generation companies dinhi hariyon. Sumala ang Department of Economy, Planning and Development Regional Director Maylene Rosales nga ini nga pundo in gagamiton hapaghatagin bulig ang mga pinakaapektado nga sektor darahan pagitaasan presyo ang gasolina. Ginbabanabanhan RDC nga kun padayon nga maghinitaas ang presyo ang gasolina magiging apektado gihapon ang iba nga mga sektor sugad han agrikultura ang mga magtatrabaho nga nan kabug-usan han ekonomiya. Pinagi untahin ng energy funds in matatagan hin ayuda ang apektado nga sektor samtang naguhulat ang tanan han mga developments hakarigomo ka Middle East nga hinungdan han pagitaas ang presyo ng produkto ang petrolyo. Ilaro man RA 7638 o ang Department of Energy Act of 1992 pwede ni maghatagin katugutan na paggamit ng energy funds agud masuportahan anuman nga development projects han mga energy producing areas hapagdusuhin energy sustainability ngan kaupayan parahan komunidad. Speaking of Philippine Information Agency Leyte, Alit Reyes, good morning Eastern Visayas. Damo nga salamat sa nimo report, Miss Alet. Good morning, Eastern Visayas. 7 minutos antes ang alas 9. Health Caravan naghatag kinadman sa Barangay Inubungan, San Sebastian, Samar. Sa detalye adon report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Manilampuson nga nakaabot ang Community Health Awareness Caravan sa Barangay Inubungan sa Bungtos San Sebastian, Samar, pinaagi san kolaborasyon sa Provincial Health Office Samar ngan RHU San Sebastian.
aktibo nga nakigbahin ang mga barangay health workers, mga opisyal sa barangay ng mga residente, kundi naging plataporma ini agud mapasamuwak ang importanteng impormasyon ngan serbisyo sa kalibsugan. Upod sa mga ginisgutan nga tupiko, ang paglikay sa tuberculosis o TB, pagpasabot parte sa HIV and AIDS sa komunidad, ngan kinaadman mahitungod sa antimicrobial resistance. Pinaagi san sining inisyatibo, ginpapakusog ang kinaadman san publiko sa pag-ataman san era kalugaringon nga kahimsog ngan paglikay sa mga sakit. Padayon naman ang paningkamot sa mga ahensya ngan komunidad agud matukod ang mas marig-on ngan mas himsog nga summer tikang sa tagsa-tagsa nga barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suset sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang katapusan nga balita, di kang didiha Radyo Pilipinas, Borongan, Department of Science and Technology, naghatagin Starbook sa mga eskwelahan, habarangay o isla hiton hilabaan, Bungtuhan Dolores, Eastern Samar. Aadi ang detalyihan report ni Pen Pomida. Radyo Pilipinas report. Nagmarka hinda nga pag-uswag edukasyon ha siyensya ng teknolohiya ha barangay Hilabaan, Dolores, Eastern Samar katapos tagan hintag sa nga Starbooks Unit ang Department of Science and Technology DOST ang Hilabaan Elementary School ngan Hilabaan National High School. Dayon naging buhat ang orientation ngan hands-on training katapos ang pagpirmahan Memorandum of Agreement kon MOA din gin-train ang mga ginpili ng administrator ngan users base masiguro ang epektibo nga pagdumara, pagbantiner ngan pagpadayon han paggamit han digital knowledge kiosk. Ini nga inisyatibo sakop han community empowerment through science and technology consist program han DOST nga nagtutuyo mapahaluag ang access han mga estudyante nga magturutdo ha minilmil nga offline resources ha siyensya ngan teknolohiya. Ang Starbooks nga gin-develop han DOST Science and Technology Information Institute kon STII usang importante nga higamit ha pag-aram labi na mga geographically isolated and disadvantaged areas agud mapukaw ang interes ha science, technology, engineering, arts and mathematics. Ginpangunahan ang aktibidad han DOST PSTO Eastern Samar pinaagi kan Senior Science Research Specialist Mr. Mark William Gonzales ngan Science Research Specialist 2 Engineer Floyla Jane Quitorio, samtang gin-facilitate ni Mr. John Paul Avila ang training. Nagpakita gihapon hinmariguan nga suporta ang lokal nga gobyerno ng Dolores. Pangunguna ni Project Focal Person, Mr. Alfonso Nalik, upod ang ibang personnel nga nagpapakita ira paningkamot para ang inklusibo nga edukasyon nga digital nga pagpauswag ha komunidad. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report Ate Pen Pumida ngan beno mga kasangkayan kasamang Jean Steffi Ruel dinhi kami nagtatapos sa partisipasyon hanpan na Biyernes nga edisyon taramdan Good Morning Eastern Visayas. So ngaran nito na amon station manager Ate Ruth Rivera Abunda, admin officer Kuya Rizal Bobe Rubin, Chief Tech Joy Policarpio ngan sugadman anato naging kausad di Coach Eufem Bona Jr. pati na news contributors Engineer Sok Aberia at Pen Pumida, ini Daisy Lalosa Bilizar. Nasa rin nga mga salamat, inyo pakigusa, maupay nga aga, and happy weekend. Good morning, Eastern Visayas. Kami usab diri sa Radyo Pilipinas sugod manamilit na sa Biyernes nga edisyon ng atong programa ang Good Morning Eastern Visayas. Daghang salamat sa inyong pagsubay atong mga kaigsuonan sa nagkanilang bahin diri sa rehiyon. And thank you po sa itong mga kauban karong nga buntag ni Ate Daisy, ni Steffi, and of course ni SMG Navilon. Sa makausap pa, sa ngalong sub sa Tibok Persa na itong si Biana, ug sa itong kauban diri sa Master Control, atong technician on board, Sergio Nantegra, kini ang inyong higalag-alagad sa kanginan, Roel Bugnos, magpasalamat, o hangtod sa sunod nga edisyon ng atong programa, ang Good Morning, Eastern Visayas. Tikang naman didiha PIA Leyte, amo aton kabugusan ang amon mga balita nga nahikay. Damo salamat ang aton news contributor Miss Alet Reyes, GIC,
GIC han PIA Leyte, hangaran han amon Regional Head si Rian Arinto, ako naman hi Steffi Liborios, nagsisiring Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Mga salamat sa inyong partisipasyon, Miss Steffi sa PIA Leyte, si Sir Wells ang DYSL Zone Rating at si Ma'am Daisy sa DYES sa Borongan City. Yan kan Sir Glody sa DYDC-FM Baybay City. Sa ngaran sa nakaupod ko sa kontrol si Joven, ini naman iyo nakaupod Jean Navilon, nagpapasalamat sa niyo pamati tubdubliwat sa sunod nga semana Lunes. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.